Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Knight of Cups, Ten of Wands at the Emperor. Well, yung Ten of Wands natin, ayan, nanggaling dyan sa Knight of Cups. So, probably, nangyayari na to o mangyayari pa lang. So, ang topic natin ay love issues. Kasi ang Knight of Cups ay pwedeng may kinalaman sa romance. Maraming meaning, pero doon na lang ako nag-stick sa romance. Tapos itong Ten of Wands ay all about stress, overloaded ng mga kung ano-anong responsibilities, napapressure, ganyan, or card ng conflict in general. Ngayon, ito maganda, the Emperor. Siyempre, yan yung card ng stability, di ba? 4 eh. So, sa madaling salita, maayos pa yung love issues natin sa pamamagitan ng structure. Mag-uusap silang dalawa, yung mag-lovers na yan, at i-open nila ang ayaw at gusto nila sa isa't isa para hindi na sila mag-away. Saka magkakaroon sila ng goal, common goal, objective, mission, ganon, na kailangan nilang sundin para hindi sila mawala sa alignment. Ganon ang dating. Since ganyan yung dating, maganda naman, di ba? Yung tinakbo ng reading. Yun nga lang, di lahat ay tatama ng reading na to. Kaya maglalagay tayo ng clue. Pero ang ganda ng card, oh. Di ba, paborito ko to. Lagi ko naman sinasabi. Ang cute kasi. Ito ang partner ng Scorpio sa reading na to. So, kung di man to para sa inyo, di baka para sa someone na kakilala nyo o idol, mamaya titingnan din natin yung clue para sa kanila. So, sa ngayon, ito yung possible partner ng Scorpio sa reading natin. Cancer, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, at Cancer ulit. Umulit Cancer, para may emphasis na malaki chance na Cancer partner. Ngayon, doon naman tayo sa kakilala, diba? Kung di man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo, Sagittarius, Aries, at Pisces. So, pupunta naman tayo dito sa susunod na deck. Tabi ko lang tong nagamit kong mga deck para hindi magulo. So, dito naman tayo. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Stop.
memory. They stop reminiscing the past. O parang don't dwell on the past. Na para bang bibigyan tayo ng advice na wag nating ikulong ang sarili natin sa nakaraan. Minsan kasi nagko-compare tayo ng past at present. Minsan darating yung point na parang ang ganda ng mga nangyari sa past. Na parang bang gusto na lang nating magstay sa nakaraan. Na parang bang madidisappoint tayo pag gano'n na laging kino-compare. Kaya ang advice dito ay mag-move on na dahil di na natin maibabalik ang nakaraan. So gano'n, let go na yung memory, situation, or kahit na yung mga tao na naging parte ng nakaraan like ex, or enemies, or dating friend. So kung alam natin sa sarili natin na toxic yung mga taong maaalala natin sa period na to, kasi Mercury retrograde nga pala. Teka, hanapin ko sa internet ha. Alam ko Mercury retrograde ngayon eh. Teka, Mercury retrograde. 2025. So sabi dito, ay lagay ko pala Vedic kasi Vedic astrology ang pina-follow ko, hindi yung Western. So sa Vedic astrology, teka, ba't ngayon sabi dito July 18 to August 11? Hanggang 11 nga daw. Tinuha, kahit yung isip ko rin punta pa rin sa July 11, August 11 nga pala at August na. Yan yung effect ng Mercury retrograde, na parang yung critical thinking natin o yung capability natin magdesisyon ng tama ay tawag dito, nababalutan ng clouds. Kaya nagiging somewhat absent-minded ang mga tao ngayon. Na parang yung pag nag-Mercury retrograde, nagmukha siyang Pisces. Ano ba yung Pisces? Ganun yung energy, Neptune. Nagmukhang Neptune energy. Sabagay, opposite yata yung dalawang yun. Pisces at Mercury. Anyways, so sabi dito, in Vedic astrology, ayon sa AI overview ng Google, in Vedic astrology, Mercury retrograde in July 2025, specifically from July 18 to August 11, is predicted to bring challenges related to communication, intellect, and decision making. As Mercury appears to move backward through the zodiac sign Cancer. So, Western yata Leo eh. Mercury retrograde in Leo. Pero dito sa Vedic in Cancer. This period, also known as Budvakri, is generally considered unfavorable for new ventures and major decisions, but it also presents opportunities for reflection, review, and reevaluation. Yan sabi dito sa AI overview ng Google. So in short, sa period na to, maaaring maging prone tayong lahat, kahit sa ibang mundo, ibang bansa, na yun nga, maging prone sa wrong decision making, or
Yung communication din kasi Mercury, di yung way of talking parang imbis na diretso nabubulol tulad ko ngayon, nabubulol-bulol na ako, ano ba yan? Sa thinking naman, parang mabagal yung processing ng pag-pick up ng mga information, or imbis nga na futuristic, nagiging anong tawag doon, yung laging nag-iisip ng nakaraan, or pwede rin maging malimutin, absent-minded. So yan yung pinaka advice ngayon, na wag mag-dwell on the past. Wag isipin ang mga tao, sitwasyon, o kahit anong nangyari sa past, or else may stuck tayo sa past. Pag ganun, magiging somewhat lazy tayo, or magpo-procrastinate, o magiging slow sa change. Kaya beware. Ayun, dito na tayo sa last deck. Basahin ko lang tong part na to para mabilis. General advice na to sa period na to. Ayan. Ayan, galing sa Bible. Proverbs 19, hindi ko lang paano basahin niya, verse yata. Anyways, sabi dito, wealth brings many friends, but a poor man's friend deserts him. Many carry favor with a ruler, and everyone is the friend of a man who gives gifts. A poor man is shunned by all relatives. How much more do his friends avoid him? Though he pursues them with pleading, they are nowhere to be found. In short, piliin natin ang mga tao sa buhay natin, kasi may mga tao nga na in times of crisis biglang naglaho, or sabihin natin tinulungan natin, tapos nung panahon na kailangan natin sila, bigla silang naglaho. Para bang wag maging judgmental dito dahil lang mahirap or walang mapapala yung iba. Sa panahon kasi ngayon, maraming user. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.